Punta si Attorney Harold Prestigio dito sa Branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest dahil inakyat ng Prosecutor's Office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Attorney Harold Prestigio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinablis nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang mahack ang ating automated counting machines kapag konektado sa internet. Ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Attorney Harold Prestigio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng mahack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod-naman ng COMELEC yung aking suggestion. Gumawa ka sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. Para po ito sa ikabubuti ng ating bansa. Ang na-harm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang na-harm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. May warrant na po ba or wala pa pong warrant na nilalabas? Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa Branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Pero yung warrant, hindi pa po na ilalabas. Nandito po sa court. Napirmahan na po. It is as good as a warrant already. They can serve you with the warrant anytime. Paano niyo po nalaman na meron na pala ilalabas? Mayroon kaming na-receive na resolution ng Prosecutor's Office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng Prosecutor's Office. Nung nalaman namin na sa Branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si Judge ng warrant of arrest. And we confirm na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Mag-post na kayo ng bail? Mag-post kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yun. So 32,000 each, 74,000 in total. 64,000! Yes! You're better at that. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay niyo kay Attorney Harold Prestigio. Hindi ko po akalain na magtutuloy-tuloy ng ganito ang ating laban. Akala ko po pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa ating proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay inuloy nila yung kaso dito sa Prosecutor's Office, tumuloy po dun sa korte. Asahan niyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa uli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. Magpapatuloy po si Attorney Harold Prestigio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC tungkol sa nangyaring eleksyon ngayong 2025 para sa susunod na eleksyon 2028, hindi na po ito ulit mangyayari. Sir, sabi mo may problema sa machine, pero nanalo ka, walang naging problema. Hindi po yan yung tamang konklusyon. Ang sinasabi ko po ay kapag yung software na ginamit sa machine ay hindi yun yung audited. Yung audited po ay 3.4 version, ang nilagay sa machine ay 3.5 version. At kapag yung transmission mula sa mga makina papunta sa mga servers ay minamanipulate sa gitna, hindi po tayo pwedeng magtiwala sa data at information na nilalabas ng ating election systems. Kung ako man po ang lumabas na nanalo, ay malamang sasakyan na lang po natin dahil yun po ang ginawa ng proseso. Pero naninindigan po ako, kapag nagkukulang ang COMELEC, pagdating sa software, pagdating sa transmission, wag po natin pagkatiwalaan yung resulta ng election. When you voluntary surrender, you don't have immediately a case. Kapag meron silang plano hindi maganda, hinanap ka nila kaagad at i-delay nila yung release mo. Iko-commit ka nila sa jail at i-delay nila yung processing dito. Saan po ba I have been here since last week kasi kailangan kong i-process itong petition for review, magpe-petition for review kami dito, and itong voluntary surrender. So I have to apologize to everyone, sorry po, dahil hanggang 8 AM kayo na dito. Lahat po ng posibleng mangyari na pangharas na gawin nila kayo Attorney Harold Prestigio, pwede pong mangyari, kaya kailangan ko pong iwasan. Kaya yung preliminary processing, kailangan po yung attorney ko muna ang gumawa kaninang umaga. My oath taking ng municipality namin, I think 23 ng June, pero hindi ako invited, I don't know. May inauguration din sa aming probinsya, lahat ng elected officials sa aming probinsya on June 30. Invited ako doon, pero ang problema is, arraignment ko rin yun ng isang case ko doon sa probinsya. Cyber libel case na connected pa rin dito sa election process na doon. Pero I have to attend yung case na yun doon sa court kasi kapag hindi ako attend sa aking arraignment, arrestuhin ako. Pero nag-file na kami ng motion para ma-move yun
para maka-attend ako sa inauguration ng lahat ng mga elected officials. Ilan na lamang? Doon sa amin. So sana matapos yung processing ng bill na yan kasi kapag hindi ma-process yung bail, kailangan po umimakulong. Kapag ang ordinary tao, hindi niya alam na meron siyang warrant of arrest. So, arrestin siya sa bahay, kukumit na siya ng jail overnight or 2 nights sa ilang process. Pero kapag magaling yung attorney mo, pupunta siya dito lang maaga, aalamin niya kapag meron ng warrant of arrest, i-advance process niya na para pabilisan, wala ng oras para i-commit ka sa jail. And that's what we did. Tapos na po, nagpakita na lang ako, pumirma na lang ako, nagtama.